Ito yung first official picture ko ng pagiging kadetes. What is up guys? Welcome back sa ating channel. At sa video na ito, gagawa naman ako ng reaction video sa mga pictures ko sa PNPA. Isa tong request galing sa isa nating subscriber na si Elisan Maria Jasmine. Ito yung sinabi niya. Salute sir! Reacting to your PNPA pictures naman po ang next vlog nyo. Pangarap ko din maging PNPA cadet sir and you inspire me so much sir. Maraming salamat po. Well, maraming salamat din Elisan Maria Jasmine sa comment mo. Nakakataba ng puso. At dahil dyan, ito na yung request mo. Magre-react na ako sa mga PNPA pictures ko. Pero before that, happy 700 subscribers po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagsusubscribe sa ating channel. At sa mga di pa nakasubscribe, please subscribe po dito para lalo pang mas maraming kabataan ang ma-reach nitong channel natin and makatulong sa pagre-review nila and ma-inspire sila sa kanilang pangarap na maging PNPA cadets or kadete ng iba pa mga service academies or makapasa sa mga ibang entrance exams. So ito na ngayon. So ang ginawa ko dito sa mga pictures na to, meron kasi akong isang folder na puro PNPA pictures, napakarami nun. Ang ginawa ko, nag-drag ako ng 10 na hindi ko pa nakikita. Tapos nilagay ko siya sa isang folder. Tapos ito yung i-review natin, 10 pictures yon. So hindi ko pa alam kung ano yung mga pictures na yon. Di ba mas suspense kung hindi ko alam. So hindi ko mapapag-aralan tapos mabibigla lang ako kung ano yung lalabas. So without much further ado, let's start. I can do all things through Christ who gives me strength. Hi guys! First on my screen! Hanapin mo yung average 1 to picture. So ito na nga guys, bubuksan ko na yung folder. Tignan natin. Ito na. So ang unang picture is ito. May 21, 2015. Tagal na, di ba? Tignan natin. Nandito sa ito ako, di ba? So yan, ito mga classmate ko itong mga to. Itong picture na to, ito sa PNPA dive training pool. So ito yung sa swimming pool ng PNPA. Sa pagkakalala ko, ito yung swimming lesson namin nung nag-undergo kami ng Scout or Special Counter-Insurgency Operation Unit Training or Scout. Ngayon, ano na siya? Ginawa na siyang BISOC or Basic Internal Security Operation Course. Makikita niyo sa mga ibang mga YouTube videos. Pero nung time namin, PNP Scout pa ang tawag nito. So naalala ko mga incoming first class cadets kami nito. So incoming first class, ibig sabihin incoming fourth year cadets na kami nito. So ito yung mga classmate ko. Nandito ako. Ba, tangkad ko no. Tapos iba-ibang company itong mga to, mga classmate ko na to. So, di ba, ang gaganda ng mga katawan namin kasi syempre, training kami. Mga kadete na nga kami, nagka-training pa kami ng isang mahirap na specialization course sa PNP, which is the PNP Scout. So, yung Scout na yun, nalala ko, dapat siya, 45-day training lang siya. Pero parang naging 2 months, 2 months ata kami nag-undergo ng Scout. Tapos yan, tinuruan kami ng mga basic swimming techniques like yung breaststroke, tapos yung syempre tinignan din yung kung paano kami mag-freestyle. So yung mga classmate namin na hindi masyadong mga magagaling lumangoy, syempre natuto sila. Tapos katulad ko, hindi ako masyadong magaling lumangoy noon. So natuto ako dito sa swimming pool namin. Sa swimming lesson namin. So yan, in preparation kasi to, pagpupunta na kami ng Morong Bataan. So sa Morong Bataan, doon na talaga yun na talaga yung parang pinaka field namin sa waterborne courses namin. So nandun yung heli-borne, heli-casting, and syempre yung heli-rappel. So nakikita niyo sa mga PNP videos yung mga tumatalon sa helicopter, nagra-rappel pababa ng helicopter, tumatalon sa dagat. Yun. Ito na yung preparation nun. So, yun. So, tingnan naman natin yung second picture. Itong second picture, collage ang pangalan niya, March 2, 2015. Tingnan natin. So ito namang picture na to, picture to ng study table ko nung first class na ako kasi nangyari, puro PMA souvenirs to, di ba? Kung mapapansin nyo, yan, Be a Cadet, Be a Leader. Tapos ito, Philippine Military Academy. Nagkaroon kasi ng dual meet that time. Ibig sabihin ng dual meet, pag-meet ng dalawang service academies, which is yung Philippine Military Academy or PMA and Philippine National Police Academy or PNPA. So pumunta yung mga ibang mga PMA cadets sa PNPA. Tapos yun, after nila pumunta doon, nag-exchange ng souvenirs. So ito yung nakuha kong souvenirs. So ang ganda, di ba? Ito parang, siyempre merong calendar, 2015 pa yung calendar, tagal na, di ba?
Tapos ito may magazine, tapos may parang notebook siya pero ang ganda ng parang gila. Gila yung parang pinaka-cover niya. Tapos dito naman sa baba, syempre nagpapakit ako. Kunwari, yan, binabasa ko yung magazine. Tapos dito naman, ganun pa rin, binabasa ko. Mga pakit-pakit lang. Nakakatuwa kasi ito yung study table ko dati. So tagal na, di ba? Kasi 2015 pa yung 2015 pa tong calendar nila. So nasa 8 years ago na to. So napakatagal na din. So yun, ito yung picture na to. Ito yung second picture natin, guys. So tingnan naman natin yung third picture. So itong third picture, walang title, January 23, 2015. Wow! Eto na nga. Di ba? So, anong ginagawa namin dyan? So, ang ginagawa namin dyan is naglilinis kami ng parang harap ng barracks namin. Parang naglipatan ata kami that time, tapos nalipat kami sa barracks na to. Hindi ko alam kung anong meron eh. O kaya, nag-volunteer lang ata kami na maglinis ng barracks na to. So, mapapansin nyo, ito na naman ako. Yan, naka-posing na naman. Tapos, ito yung mga underclass 2017. Tapos ito, baka di nyo makita ito, classmate ko to. Jail. Tapos ito, PNP, underclass. Tapos yan, naglilinis lang kami. Tapos nag-posing lang kami dyan. Siyempre, may hawak akong walis. Yan, walis. Tapos ito yung pang paano ng lupa. Tapos yung iba, may hawak na pala. So, mapapansin nyo, matatangkad kami lahat. Kasi itong mga nasa picture na to, member sila ng colors. So, yung colors, yung mga flag bearers kung tawagin. Meron kasi kaming may limit yung height namin, may requirement yung height namin. Sa pagkakatanda ko, dapat 5'8" and above. Dapat yung height mo para makapasok ka sa colors. So, yan. Diba? Naka-posing, tiger look, tapos may hawak na walis, tsaka ano ba tawag dito yung pag-gano ng lupa? Siyempre, gaganonin mo para masira yung lupa, tapos papalahin naman itong classmate ko. Tapos ililipat namin, para papatagin namin ba? So, yun. So, yan ang third picture natin. So, fourth picture na tayo. So, wala pa rin title. March 3, 2015. Wow! So, ito na yung sinasabi ko sa inyo, guys. Puro colors to. Members to ng colors family kung tawagin sa amin. So, kung meron mga silent drillers, meron mga slow drillers, meron ding organization na colors. So, hindi kami nagpe-perform, pero pumupunta kami sa mga events, mga big events, like syempre yung mga parade, tapos yung mga kasal, tapos yung mga color contingents. So kami yung tagahawak ng flag. Tapos yan kami lahat. Tapos hanapin ko lang. So ito, nakita ko na agad. So ito ako. Diba? Pwede na, diba? So ito, ang hawak ko dito, Bureau of Fire Protection flag. So ito, classmate ko to, may hawak niya yung colors na flag. Tapos ito, syempre, yung mega flag namin, yung Philippine National Flag or yung Nationals. Philippine flag. So ito yung Philippine flag or tinatawag namin Nationals. So mega flag siya, di ba? Napakalaki niya. It stands above the rest. So yan. Tapos ito naman, sa pang classmate ko na to, hawak niya na yung Philippine National Police Flag. Tapos ito naman sa likod, sa pang-classmate ko, siya naman yung Bureau of Jail Management and Penology Flag, BJMP. So sa likod, nandiyan yung tri-service. Siyempre yung BFP, PNP, and yung BJMP. Sa harap naman, ito yung PPSC, classmate ko din ang may hawak niyan. So that time kasi, under pa ng PPSC ang PNPA. So classmate ko din ang may hawak. Tapos ito, classmate ko din ang may hawak nung Nationals. Napakalaki, di ba? Napakatangkad. Tapos ito, classmate ko din ang may hawak ng Philippine National Police Academy flag. So yan. Tapos yung dalawa sa harap, mga upper class namin, 2015, sila yung color officers that time. Tapos sa gilid naman, mga underclass, yung may hawak na rifles. 4 na M14 kasi ang hawak na rifles ng mga colors. So yan. Tapos yung iba, mga elements ito, mga underclass, mga 2015, 16, 17, and 18 that time. So yan, nandyan naman kami sa tapat ng admin building kung saan dinaraos yung mga flag raising activities. Tapos mga arrival honors, yan, dyan ginaganap. Dyan kami nag-pictorials niyan. Okay, ayos. So, fifth picture naman tayo. So, March 9, 2015. Pakit no? Batang bata. So, dito naman sa picture na to, ang uniform na to is
worship uniform. So during our time, ito yung worship uniform namin. Ang tawag namin dito is dress code. So yan. So nagpa-pictorial lang ako. Second class ata ako nito. Nagpa-pictorial lang ako doon sa mga core pub na cadets. Core publications na mga cadets na members ng core publications. Kasi magaganda yung camera nila. Wala naman kami kasing cellphone dyan. So nagpa-picture lang ako. So yan ang uniform namin. Dress code, tapos white belt, tapos gloves. Ang gloves namin talaga is white. Pero pag member ka ng colors, black ang gloves mo. Yun yung distinction namin. So naka-black gloves ako. Tapos yung venue niyan doon sa tinitibag namin, doon yan. Yung tinitibag namin sa second picture, doon yung venue ko dyan. Tapos nakatingin ako sa taas, hindi ko alam. Siyempre pa-cute. Meron pa ako dyan, jawline. Sana mabalik. No? So yan ang picture niyan. Naka-dress coat ako na worship uniform. So proceed tayo sa next picture, which is May 17, 2015. Wow, ito na nga. Ito during our scout training ito. Siyempre, pa-picture na naman tayo dyan. So ito, sunset na. So maganda yung picture. So siguro nakita ko that time na, Bok, picture mo nga ako, ganyan. So nagpa-picture ako sa mga, mga may hawak ng cellphone. Meron kasing mga kadete na pwede maghawak ng cellphone. Siguro yung mga officers namin that time. Tapos yun, pinakisiyuan ko siguro siya na, Bok, pwede pa picture ako dito. Kasi wala kaming dyan eh. Bawal ang cellphone talaga sa pagkadete ka, bawal. So kung sino yung mga allowed lang mag-cellphone, mga officers na classmate mo, pwede ka mag-request. So yan, pinicturean niya naman ako. So during our scout training yan, yung kanina sinasabi ko sa inyo. Yan, kalbo ako, di ba? So yan. Sa para malapit yan sa firing range namin. So yan. Nandun kasi ginanap yung scout namin sa PNPA. Tapos lumipat kami sa Morong Bataan. Tapos lumipat kami sa SAF Training Branch sa Santa Rosa. So, yan. Itong picture na to sa sa PNPA firing range malapit. Doon malapit sa mga tents namin. Yun. So, next picture. Ito. Jogging. Itong uniform na to, jogging pants white naman to ang tawag dito. Yan, PNPA. Yan yung regular na ginagamit ng kadete pag mga casual lang. So, pag nasa barracks ka lang, tapos ginagamit mo. Pag nasa barracks ka, pag walang mga activities sa labas, ito talaga yung aming uniform. Jogging pants white ang tawag namin. Tapos ang venue naman yan is dun sa CAO or Cadet Affairs Office kung tawagin. So, pa-picture na naman ako dyan. First class na ako dyan kasi 2015 na. So, yun, pa-picture lang. Yan. So, next picture. Ito yung first official picture ko ng pagiging kadete. So, plebo ko niyan. Siguro na to. Malapit na siguro kami ma-recognize nito. So, na-receive kami or nag-receptionize kami ng May 1. So, May, June, July, August, September, October, November. Mga November na yan, after 6 months na. Diba? Payat-payat ko na dyan, no? So, ewan ko kung paano nila ginawang ganyan yung kulay ko dyan. Pero actually yan, pagka plebo ka, sobrang itim mo kasi lagi kang binibilad sa araw. Yan. Pagpayat ko, no? Pero ang galing nila, no? Medyo hindi naman napaputi, pero napalight nila. Pero actually, yan, sobrang itim talaga ng mga plebo. Kasi laging nag-jogging sa tanghaling tapat, laging nakabilad sa araw pag may drills and ceremonies. So, yan. So, next picture natin is, ito pala, may date pala yun, tinan nyo, December 16, 2014. Pero di na to 2014. Dapat 2012 dapat. So, next picture na tayo. Ito yung tent ko nung nag-i-scout kami. So, nung scout kasi namin, body-body yung tent lang. So, sa isang tent, sa isang kubol lang, trapal lang yan eh. Trapal, tapos ito makikita nyo yung kahoy, di ba? Stick lang na kahoy. Yan lang yung tent namin, tapos diyan kami tutulog. So, ang kasya dyan, dalawa lang. So, anong ginawa ko dito? Tumiklay pa ako ng ng cellphone dito. Siguro hiniram ko to, tapos nag-picture na naman ako. So, yan, oh. Mahaba na yung bigote natin dyan, tapos butil-butil yung pawis, oh. Siguro,
that time, ano ko dyan, officer of the day ako dyan, kaya may cellphone ako. Kasi pag nahulihan ka talaga ng cellphone dyan, ako po, magiging sponsor ka ng class mo ng mase-mase. O katakot-takot na parusang aabutin nyo pag nahuli kayo cellphone. So in this photo siguro, officer of the day ako nito, kaya ganito nakapag-take live ako ng cellphone. So yan, butil-butil na pawis. So yan. So second to the last picture. Wow! So ito ang tawag dito sa sa Colors Barracks to sa barracks namin ng first class. So ayun yung locker ko, tapos ito ang tawag sa uniform ko na yan is gala. So yan ang pinaka highest form of uniform namin sa Philippine National Police Academy. So yan, itong chevron ko kung tawagin yan dito, ang tawag dyan is color officer kasi I was the 3rd and 4th Battalion Color Officer during my first class days. So yan, Color Officer ako dito, tapos may hawak ako na shaku. Ito rin yung highest form of headgear namin, yung shaku. So partner yan. Pag sinuot mo yung gala white, o itong gala na to, susuot mo yung shaku. Tapos tawag dito, feather plume. Tapos makikita nyo naman siguro yan sa mga YouTube videos, di ba? So nakaganyan kami. Ako yung Color Officer dito. So yan, di ba? Ang picture na to, ang pinag-picture ko ito, yung laptop. Kasi may mga issue kaming mga laptop kasi may mga issue kaming laptop dati. So, ang pinang-picture ko ito, laptop. Nilagay ko siya sa study table ko. Tapos yun, picture muna habang, before parade siguro to. Ikas. Okay, next picture. Last picture is... So ito naman, tactics namin to, tactics training. So kasi every Saturday and Sunday, pag walang academics, nandun kami sa firing range, nagta-tactics training naman kami. Part ng curriculum ng cadetship yan. So pag wala kayo academics, siyempre may tactics training kayo or tactical training, di ba? So yan, nandito ako nito sa firing range. Tapos, dinadry fire ko ang isang M16 rifle. Tapos, wala siyang bala. Siyempre, trigger finger out. Ito. Yan. Tapos, meron akong eye protection. Tapos, yan. Wala lang akong earpads. Pero, wala naman siyempre bala. Pero may eye protection ako habang nagdadry fire. So, yan. Sa PNPA firing range naman to. Siguro mga ko nito, mga second class or third year. So, yun ang yun ang picture na to. So yun na nga guys, doon nagtatapos yung reaction video natin sa 10 PNP pictures natin. Kung gusto nyo pa ng part 2, comment below para mas marami pang PNP pictures ang mapakita ko sa inyo. And syempre, kung may mga tanong kayo or may request kayo mga videos na gusto nyo gawin ko, just comment below para makita ko din. Nagre-reply ako sa mga comments ninyo. And kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel is please do subscribe to our channel para mas marami pang ma-reach ang channel ito at mas marami pang ma-motivate at ma-inspire na kabataan na tulad mo. So thank you very much and I hope you enjoy. Stay inspired.